Magandang araw po, marahay na aldaw sa Indo. Natapos na po ang reading session ng bata gamit ang ating reading booklet. And now we would like to proceed sa next part ng activity. Ngunyan po, naghahagad po ako nin pabor sa Indo. Kung pwede po at tiyan, pabasahon nindo ang sa Indong letter of advice para sa ko bilang reflection nindo sa booklet asin sa ginibong reading session. Pwede man po bang mag-ask ni information na i-video po kamo habang binabasa nindo? This will only be used for our academic requirement and we will make sure na maayos po ang paggamit nito. Ngunyan naman po, we will proceed sa pagbasa ng bata sa dedication page kan sa tong reading booklet. Kamusta ka? Sana magustuhan mo ining reading booklet na binigo ko para sa imo. Ang istorya sa librong ini tungkol sa sarong aki na ang pangaran Santino ang aki kaan sarong isda sa sarong bari sa baybayon. Sa umpisa dai masyadong interesado si Santino sa dagat para sa iyang pareho lang ang tanawon kan dagat kada aldaw. Pero sarong aga nagtukod siya sa iyang ama sa pangisda. Duman niya nakita ang sarong misteryosong hayop sa dagat na garo sarong mahabang serpiente na pilak ang kolor. Duman nagpoon magbago ang sa iyang pagtanaw sa dagat. Sa pagbasa mo kan istorya ini sa bayan mo si Santino sa iyang pagdiskubritan mga sikreto asin hanga bagay na nasa dagat. Mahiling mo na ang dagat dai na basta tubig ini ang harong ng dakol na buhay asin ang pinagkakalipat diman kan kabuhayan ng dakol na milya. Sana sa pagbasa mo ng istorya ini matutunan kang aral na importante ang pagrespeto sa kalikasan, pagtabang sa pamilya asin pag-apresyar sa simpleng bagay sa palibot ta. Bago ko tapusin ang halikot na surat para sa inyo, gusto ko lang sabihin sa pagdagos ang magbasa sa pagbasa dakol kong natuto man asin dakol kang didiscover sa na mga ideya, lugar asin istorya. Pagdagos lang sa pangarap mo asin sa pagtuon sa eskwela kaya biyan. Ngayong tapos mo nang basahin ang dedication page, pag-usapan naman natin yung reading booklet, okay? Opo. Okay, first question. Pwede mo bang i-share sa akin ang top 3 favorite things mo sa reading booklet? Take your time. I-explain mo ha? Pictures. May kulay kasi maganda itong basahin at nauunawaan. Yan. So, helpful ang pictures, di ba? Mas nagiging enjoyable yung pagbasa mo dahil may pictures. Ano pa yung sunod mong nagustuhan? Activities. Anong activity yung pinaka nagustuhan mo? Pagkat ng mga donuts. Yung pagkat mo ng whale shark? Yan. So, nagustuhan mo yung activity na yon. Ano pa yung sunod na favorite mo? Lesson. May nakuha kang lesson dun sa reading booklet natin. Ano yung lesson na nakuha mo? Dagat. At kalikasan. Anong gagawin sa dagat at kalikasan? Pangangalagaan. Yan, papangalagaan natin yung kalikasan, especially yung dagat tulad ng ginawa ni Santino. Ang ganda ng mga sagot mo. Pero may isa pa akong tanong.
Last na, okay? Ano naman yung 3 bagay na gusto mong idagdag o alisin para mas maging fun pa yung reading booklet natin? Games. Dadagdagan natin yung mga games. Anong klaseng mga games ang gusto mo? Pass. Okay. Tapos, may iba ka pa bang gustong idagdag? Drawings. Mga drawings? Anong klaseng mga drawings? Animals. Okay. Animals tulad ng whale shark, zebra. Okay. So, may gusto ka bang ibawas or alisin sa ating reading booklet? Words. Masyado bang mahaba yung mga words natin dun sa reading booklet? Opo. Okay. Bakit naman babawasan natin yung mga words? Para maunawaan. Mas madaling maunawaan. Okay, thank you. Very helpful ang mga sinabi mo para mas mapaganda ko pa yung reading booklet natin. I really appreciate your ideas. Ngayon naman, ma'am, matapos nating marinig ang feedback ng inyong anak, maaari ko po bang hilingin na basahin ninyo ang inyong advice para sa akin bilang future teacher? Magandang araw. Bilang isang magulang, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa iyong reading booklet. Nakikita ko na ito ay nakakatulong sa aking anak upang mas maging interesado sa pagbabasa. Napansin ko rin na habang ginagamit niya ang booklet, mas nagiging engaged siya at mas gusto niyang matuto. Gayunpaman, nais ko ring magbigay ng ilang mungkahi. Sana ay mas madagdagan pa ninyo ng interactive activities tulad ng games, puzzle at iba pang mga aging tasks. Ngunyan, dahil uso na ang technology, marayman kung ang mga digital version of videos na pwedeng gamiton ning mga aki. Bilang future teacher, mahalagang maging flexible ka sa paggamit ng mga traditional o digital methods. Hiling ko na sana ay magamit mo ang technology hindi lamang para sa entertainment, kundi para sa mga meaningful learnings. Isa pa, panatilihin mong simple at malinaw ang instruction upang madaling maintindihan ng mga bata at mga magulang. Padayon lang sa iyong pangarap. Ang pagiging guro ay hindi madali, pero napakahalaga ng iyong papel sa paghubog ng kabataan. Maraming salamat at good luck sa iyong teaching journey. Maraming salamat po sa inyong oras, advice at support. Malaking tulong po ito sa aking pag-aaral bilang future teacher.